Sa pangalawang pagkakataon sa loob ng isang linggo, ang mga Japanese fighter jets ay naging abala sa paglilipad mula sa mga military airfield upang harangin ang mga sunod-sunod na mga pinaginalaang Chinese drone na lumilipad malapit sa isla ng Yonaguni. Dumating ang mga kaganapan sa gitna ng malaking tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarang bansa sa Asya at itinatampok ang pagtaas ng estratehikong kahalagaan ng pinakatimog na isla ng Japan na nakakita sa pinalawak na presensya ng mga pwersang Hapon at Estados Unidos. Matatagpuan sa layong 70 miles sa silangan ng Taiwan, ang Yonaguni ay lalong malagang bahagi ng kalyadong pagsisikap na ipagtanggol ang tinaguriang unang island chain mula sa pananalakay ng China. Ito ay higit kumulang 7 milya ang haba at 3 milya ang lapad sa pinakamalawak na puntong ito. Mayroon itong dalawang maliliit na daungan at isang paliparan. Ito ay kung saan nais ng Japan na mag-set up ng isang air defense system. Dito rin nagtayo kamakailan ang US Marine Corps ng Forward Arming and Refueling Point, ang una na malapit sa umiwalay na bansang Chino. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nakipag-usap si US President Donald Trump sa mga lider ng parehong bansa ngayon at Lunes upang talakayin ang hinarap ng Taiwan bukod sa iba pang mga isyu. Noong November, nakumpirma ulit na meron isa pang tinatayang Chinese drone ang dumaan sa pagitan ng Yonaguni Island at Taiwan. At bilang tugon, nagpadala muli ng dalawang fighter jets ang Japan upang harangin ang mga ito at pigilan ang anumang mga pinsala na pinaplano ng bansang China. Kapag na-detect, ang pinaglalang drone ay lumilipad sa timog ng humigit kumulang 250 miles. Pagkatapos ay uminto sa silangan ng halos isa pang 100 miles bago bumalik sa parehong ruta. Ayon sa isang mapa na ilathala ng Japanese MOD na hindi nagbigay ng karagdagang mga detalye tungkol sa insidente. Samantala, iniulat ng Ministry of Defense ng Taiwan na malakas ang kanilang hinala na anumang oras sa ngayon ay pwedeng maglunsad ng nuclear attack ang China ayon sa kanilang mapagkatiwalaang impormasyon mula sa kanilang Ministry of Intelligence. Hindi man sinabi ng Taiwan kung may kinalaman ito sa paghahanda ng Japan sa naturang banta ng nuclear attack mula sa China, pero mas maigi na raw na may kapagtulungan na lang ito sa mga Hapon upang magsagap ng mga military intelligence mula sa banta ng Communist Party of China sa buong rehiyon. Ang pagharang ng Japan noong Lunes ay kasunod ng isang katulad na insidente noong nakarang linggo. Ang mga Chinese drone flight ay medyo nakagawian sa landas na ito sa paligid ng Taiwan at sa panahon ng mga pangunahing drills. Makikita sa kalangitan ang mas mabigat na presensya ng Chinese military aviation na asset na pinaginilaan na kayang magdala ng mga nuclear warheads. Samantala, una nang nagbabala ang China sa Japan na magbabayad ito ng malaki at nakakapinsala kung lalampas ito sa linya tungkol sa Taiwan bilang tugon sa mga plano ng Hapon na mag-deploy ng mga missile sa Yonaguni. Ayon sa China, ang hindi naranasan ng mga Hapon noong bumagsak ang nuclear bomb sa Nagasaki at Hiroshima ay mas malala pa ito kung hindi titigil ang Japan sa panggugulo sa rehiyon. Ang mga pahayag ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa nang minarkahan ang pinakamasamang diplomatikong crisis sa mga taon. Ang mga opisyal ng Hapon, kasama sina punong ministro Sanae Takaichi at ministro ng depensa na si Shinjiro Koizumi, ay nagpaiwatig na ang isang pag-atake ng China sa Taiwan sa paggamit ng mga nuklear ay maaaring mag-trigger ng tugon ng isang bagong digmaan. Ayon sa Japan, hindi pwedeng mangimasok ang China sa anumang plano nitong depensahan ang sarili sa banta nila, lalong-lalo na ang Taiwan ay mas malapit sa kanilang bansa.